Ang karaniwang pag-uusapan natin is kung paano bumuo ng 12 volt na LiPo4. So ito, may experience na tayo sa lithium ion. So ito yung lithium ion natin and same sila ng material na kailangan. So dito kasi sa lithium ion, para makagawa ka ng 12 volt, kailangan mo lang ng tatlong cell. Ibig sabihin, 3.7, 3.7, 3.7 para makagawa ka ng 12 volt. Sa lithium ion phosphate naman, kailangan mo ng 4 na cell dahil ang nominal voltage nito is 3.2 lang. Kaya kailangan mo ng 4 para makabuo ka ng 12.8 volt. And yan, dahil may experience na tayo dito sa pagbuo sa lithium ion cell, sa tingin ko kaya naman natin itong mabuo, itong 12 volt na to na lithium ion phosphate 4. So yan, ang cell ko is galing kay Dagupan at lithium ion phosphate 4 cell, 32650, nominal voltage niya ay 3.2 volt. Yung mga kakailanganin mo na tools is medyo ito specific siya. Kailangan mo talaga lagi ng multitester. Kailangan mo na BMS na para sa lithium ion phosphate. Kailangan mo din ng pansulda. Ito, and may soldering station tayo. Dito na tayo magsusulda. Ang gagamitin ko is dalawang soldering lead. Ito is 0.03, maliit lang siya para dun sa precise na paghinang, and meron tayo yung 1, so medyo malaki. Yan, para may idea kayo. Yan, pino yan. Yan, may nakareserva talaga ako dito na pino. So yan yung difference nila. Ito is 0.3. Yan, 0.3. Ito naman yung 1. So yan. Tapos kailangan natin ng pansulda. Ito. Tsaka yung holder. Meron tayong soldering paste. Tsaka sponge na basa para linisin yung tip. Ang una natin gagawin is kuhanan natin siya ng voltage readings. Dito sa tester, lagay mo lang sa volt DC. Tapos magsimula ka na mag-test. Yung polarity, makikita mo naman dahil may nakalagay. Ito yung negative at dito yung positive sa taas. Yun, kuha na natin siya. Ang pagkatapos nito, i-check natin kung kailangan nating mag-balance ng mga battery. 3.28 volt, 3.28 volt, 3.28 volt, 3.28 volt. Ibig sabihin, lahat ng cells natin is 3.28 volt and nakabalance na siya. So wala na tayong balancing na gawin. If ever naman na magkakaiba yung voltage ng inyong mga battery, halimbawa, ito is 3.0, 3.0, 3.2, 3.0, 3.2. Ang gagawin mo lang is parallel connect. Yung lahat ng negative is i-connection mo, and lahat ng positive is i-connect mo silang lahat. Sa ganun, ang mangyayari is magbabalance yan. Yung mga matataas yung charge, i-share nila dun sa mga mababang charge. Pagkatapos ng mga siguro 2 hours, yun, naka-self-balance na yan. Tapos kukuhanan mo ulit ng reading na dapat match na sila. Kasi ang ideal dito is match para sabay-sabay silang magcha-charge at sabay-sabay silang magdi-discharge. Sa ganun ay makukuha mo yung 100% na capacity ng mga cell, if ever good pa yung mga cell na gamit mo. So ganun lang yung kailangan natin gawin. Since ito is nakuha na natin and ang bonus pa dun is nakabalance na siya sa 3.28, so lahat yan is 3.28, puproceed na tayo sa pag-assemble at pataasin na natin yung voltahe. So gagawin mo lang, yan, babaliktaran mo lang. Ang gagawin natin is 4S or 4 series. Ito yung positive, negative. Ang kasunod nun is positive, negative. Pagdudugtong mo lang siya para mag-add yung volt at mareremain yung capacity ng per cell. So kung ito ay 1,000, so makakabuo tayo ng 12 volt, 12.8 na may capacity 6 ampere. So yan, sa series kasi ang mag-a-add lang is yung voltage. Yung ampere or yung capacity is still the same. Yan, ano na natin. Meron tayo palang Kapton tape. So optional, pwede mong i-Kapton tape or masking tape. Kahit anong tape kasi meron naman tayong heat shrink, i-heat shrink din natin siya. So yan, i-tape ko muna. Dahil hindi umubra yung masking tape, i-Kapton tape natin siya.
Basta ang trick lang dito opposite yung mga side. Alternate sila, naka-alternate. To sure ball na to dahil matigas lakas ang Kapton tape natin. Yan, okay na. So slight overkill lang dahil tinadtad na natin, pero okay na yan, nakapix na yan. It's not going anywhere. So yan, sunod na gagawin natin is patatasin na natin yung voltage. Ang gagawin ko lang is idudugtong ko. So kung dito ako magsisimula sa negative to positive dito, ang mangyayari is dudugtong ko lang dito. So yung negative dito sa positive, tapos sa taas naman dito naman. So ito na yung magiging main negative, main positive, yung magiging main negative. Sige, pakita natin para mas malinaw. Sukatan ko muna ng wire, tapos magsulda na tayo. Yan ang ginawa ko is linagyan ko lang siya ng masking tape at magpuproceed na tayo sa pagpapatas ng voltahe. So kanina, ito is 3.28 volts or 3.2. Maglalagay na tayo ng flux o soldering paste. Ito, importante ito dahil mapapabilis niyo yung pagkapit ng sulda dito sa mga terminal at magiging malinis yung connection mo at matibay. So yan, habang naantay na natin, nag-iinit na rin tayo ng pangsulda. Sa pagkakaalala ko, 60 watts yung aking pansulda. Goods na goods yan. Ang gagawin mo lang kukuha ka ng soldering paste. Sakto lang, soldering paste. Tapos lagay mo dito sa terminal dahil dyan tayo magpapakapit. Kung meron kang liha, pwede mo rin lihahin para mas maganda yung kapit. Itong terminal na to is panigurado, nag-oxidize na yan. Meron na yung layer ng oxidation na na-oxidize na, kaya sa unang sulda talaga hindi ganun kaganda ang kapit na yan. Pero kung fresh yung metal, wala pang oxidation, madali lang kumapit yung tingga. Sa dulo lang natin at sa side kasi sayang din. Pwede mo pang magamit to sa future kasi ito ay naka-thread para magamit pa rin niya, para ma-repurpose niya pa rin sa future. So dito lang natin sa dulo ng thread at dito naman sa female sa side para hindi masayang. Tsaka tip ko na din sa pagsusulda, kita nyo naman yung pansulda natin, yan yung dulo nya is hindi na ganun kalinis. Kailangan mo lang initin mo siya at wag mong ikukuskus sa liha kasi mawawala yung dulo. May makita nyo may separation yung tip at ito dahil yung tip is meron niyang coating. Mamaya papakita natin. So paano yan paglinis? Ganito lang. Kuha ka ng sponge. Yung sponge is dapat damp or moist. May tubig na kaunti. Tapos pag mainit na yung tip, pupunas natin yan. Hagod natin. Focus natin yung tip. Yun, makita nyo. Malinis na ulit at pag ganyan na yung kakintab, madali na yan dikitan ng pansulda or yung lead. Ngayon gagawin natin, kailangan nating dikitan ng sulda yung mga dulo. So yan nakita nyo, yung una nag-hesitate na dumikit yung tingga dahil may oxidation na yung itong terminal niya, may oxidation na, kaya hindi agad siya dumikit. Nung ininit mo naman ng gusto, yan didikit na yan. Kung wala kang paste, doon ka mangangamote kasi mahirap yan dumikit. Ayan na, it's official, nangangamote na tayo. Hanap muna ako ng liha, kuskusin muna natin saglit. Yan, hanap muna ako ng liha. Ayan na, linihan na natin at nagpahid na tayo ng soldering paste. Yan, dumikit agad. Yan, dumikit agad. Yan, dumikit agad. So yan, effective nga kapag kinuskus mo ng liha. Other side. Laliyahin muna natin. Tsaka lagay ulit tayo ng paste. Kung nakapansin nyo, kinuskus ko na siya ng liha at naglagay na din ako ng paste. Tapos mag-apply ulit tayo ng tingga. Yan, mabilis lang siyang kumapit. Sunod na connection. Take note pala dapat pag nagsusulat tayo, well ventilated ang lugar. Huwag nyo singutin yung usok dahil masama sa kalusugan yun. Yan na, okay na. Ngayon, satisfied naman ako. Huwag nyo palang bababaran ng pansulda itong ating mga cell dahil sensitive yan sa temperature. Possible na ma-damage mo siya if ever matagal ka na nagsulda. May mga kapit na yan. At simulan na tayong mag-series. Take note, pag nagsiseries, maging aware ka na sa surrounding mo. Tapos wala na mga bakal na pwedeng mag-short sa kanya tulad nito. Ang workplace ko naman ay may plywood at plastic para maiwasan natin yung pag-short dahil ito 3.2, mababa lang siya, pero pag siniris mo na yan, nakarating ka na sa pinakadulo, 12 volt na yan. Doon na tayo mag-iingat. Yan, magdudugtong na tayo.
Itong gagawin ko is, ito yung magiging main positive ko at ito yung magiging main negative. So dugtong na natin to. Itong pandudugtong natin, kailangan natin ng isa, dalawa, tatlo. So tatlo lang na to. And dahil meron tayong mga cut, so ang naging practice ko is mag-apply na muna tayo dito ng mga soldering lead, both dulo, paste muna, pares na dulo. Tapos soldahan na natin siya para ididikit na lang natin mamaya. Yan, nito muna tayo dito, tapos papakita ko sa inyo yung resulta ng solda natin dito. So yan, subukan natin ha, kuhanan ng reading. Ang nakaparallel, ito is 3.2, 3.2, pero ito, dahil nakadugtong na sila, tataas ng voltahe niya. Yan, pag dito ko kinuha, 3.2, pero kapag dito na ako nag-reading, 6.56. So nag-add na yung voltage nila. Kaya ito na yung sinasabi ko na maging maingat na dito sa surrounding dahil umaakit na yung voltahe na yan. Yan na, 9.8 volt na. Isa na lang at 12 volt na tayo. So yan, natapos na natin isolda at wala namang nangyari, no? Walang violent interaction. At gusto ko yon. Okay na, tatlong connection ng series. Check natin kukuha na natin siya ng voltage. Ito, check natin yung voltage. To-confirm na tama yung ginawa natin. Ito yung main positive ko, tapos main negative. Tester, 13.13 volt. So yan, ibig sabihin, good. Yan, dito na papasok yung ating BMS. So yan, mag-struggle pa tayong kaunti. Ito na yung ating negative. Siyempre, first time ko magkakabit nito. And kailangan, negative. Hindi tayo magkamali dahil posibleng masunog yung BMS natin. Check natin. So, okay, good. Okay na. Meron siyang 5 lead o balance lead. Yung itim, working. Ito yung pinaka-negative. Papunta yan dito sa negative. So, yung sumunod, para dito sa sunod na connection sa baba. Tapos yung pangatlo, dito sa taas. Pang-apat, para mas maganda yung presentation natin, na yung pinaka-positive natin. Bomba, no? Tapos, suldahan ko na din pala ito. Gagawin natin, napansin nyo, natin to. Meron niyang B negative, battery negative yun. Heat shrink. Itong isa, so, P negative, so power negative, tsaka charging. Mga connections, ang positive is kukunin na dun sa main positive ng battery. So yan, i-attach na natin yung BMS. Bakit ba naglalagay ng BMS? Ito is abot niya na yung 12, so 13 dahil fully charged. Bakit ba tayo naglalagay ng BMS? Ang BMS, ang ibig sabihin is battery management system. Itong BMS, ang function nito is pahabain yung buhay ng battery. Bakit niya mapapahaba? Dahil ito is merong multi-level ng protection. Una, yung overcharge protection, over-discharge protection. So, yun sa overcharge, pag na-hit niya na yung kanyang volt na hinahanap, halimbawa, sabihin mo ng 13.13 volt, so mag-stop na dun yung charge niya. Kahit magpasok ka pa na magpasok ng charge, is hindi niya na papasukin sa battery. Hanggang dito na lang yun sa BMS. And dahil doon, hindi mo overcharge yung ating battery. Kapag naman ginamit mo, meron tong pangalawa, yung over-discharge. Halimbawa, gamit ka ng gamit at bumaba na sa, sabihin mo ng 2.5 volt, yung per cell, ika-cut off niya na yung paglabas ng kuryente. So, hindi siya ma-overdrain. Pangatlo is yung short circuit. Kapag yung positive at yung negative is nag-short, so may stop yung paglabas ng kuryente. So, yun yung main function. Hindi ko lang sure or hindi ko sa inyo masasabi kung ito is may balance function. Pero usually, kapag ganito, ang balance function niya is kapag usually fully charged na, tsaka lang sila mag-level yung mga charge per cell. Ikabit na natin to. So yung BMS is dinikit ko muna ng temporary dito sa battery
Ngayon, yung leads is susulda na natin. Tsaka ito, mapapansin nyo, yung P negative, power out yon. Yung C negative, yan na yung sa charge. Kung ito ay gagawin, ilalagay mo sa solar, so ito yung papunta sa solar controller, charge controller. Ito yon. Ito, papunta naman sa load. Power out, ito yung power in na negative. Huwag kayong magkano doon. Yung B negative, hindi nyo na yung gagalawin kasi itong B negative at ito, nagkadikit yan. Pag chinek mo sa tester, yung itong lead na tatas dito, na konektado yung dalawa na yan. So, ang gagawin natin, ito na yung ating magiging connection. Magiging connection natin ito, yung itim, may negative, sunod na wire dun sa baba, and so on. So yan, magsusulda na tayo para apply na natin yung sinasabi ko. Para magandang sulda natin, lagyan natin ng soldering paste. Kunin mo yan lahat, pagpantay-pantay na sila, dut-dutin mo dito. I-dut-dut mo. Isa-isay na natin siya para mabuo na natin, ha. So usually, medyo kinakabahan din ako dahil ito yung first time. Pero naghanap din naman ako ng reference online bago ko igawin ito. Siyempre, ingat din tayo. At yun nga, kung hindi ka ganun ka, kung hindi ka ganun ka confident, so wag mong gagawin. At your own risk. Ito is reference lang para meron tayong reference. First connection done. To may negative natin. Sunod na wire, itong sunod is doon na sa baba. So dito pala, wag na kayo mag-cut ng wire kasi yung isang reasoning naman doon, yung isang content creator sa US nakita ko, kaya hindi niya pinuputol para same ng resistance yung mga battery. And kahit sabihin mo ng maliit na bearing lang yun, mais makakaano na din yun para sa balance ng ating mga baterya. So hindi na ako magka-cut. Siguro i-tape na lang natin, no. Hindi na ako magka-cut para yun nga, yung resistance is equal throughout dun sa mga battery. May negative, ito, sunod, ito is dito sa baba. Pangatlong wire, doon na sa taas. Negative. So yan, natapos na natin isulda at wala namang nangyari, no? Walang violent reaction at gusto ko yon. And i-check natin yung check natin yung voltage to confirm na tama yung ginawa natin. So, yung tester, ito na yung ating negative, tsaka so yun, okay, good, 1313 working. Ngayon ready na to para dun sa ating application. Yan, para mas maganda yung presentation natin, no, para hindi magmukhang bomba, no, gagawin natin is i-wrap natin to ng heat shrink. So ano ko na muna yung mga connections, mga wire, i-tidy ko muna para malinis tingnan. Ayan, tapos na natin yung ating battery na LiPo for 3.2 volt. So may output na to na 13.13. And to check, dahil tayo hindi expert sa sa paggawain, first time pa natin, kailangan talaga nating mag-ingat, mag-double check. So yan, dito lagay ko. Dito na lalagay para makita nyo yung power out, yung negative at positive. So may output siya na 13.13 volt and okay yung pagkagawa natin. Yung isang port, yung power out is kinonect ko na. Yung charging is yan, waiting lang siya, no, na i-utilize. So ito, okay na to. Pwede to sa maliit na setup. Siguro mga pang wifi. So yan, okay na yan. And ang huling step na lang is i-wrap natin. Yan, i-wrap ko muna bago natin ipakita yung final product. Just like that, okay na. Tapos na yung ating battery pack na 12 volt with BMS. Yan, okay na ka-random. Okay na siya. Thank you. Please like, subscribe, and share mo din para lumaganap ang ating kaalaman. So yan, thank you. Bye-bye.